maraming salamat dahil nakauwi po ako agad, Panginoon, galing ako sa labas. And thank you, Holy Spirit, for reminding me na ako po pala maglilid ngayon, Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po kayo at naniniwala ako, Lord, na divine appointment po namin ito sa inyo. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Pagpalain niyo din po ang inyong mga salita na ilalagay po ninyo sa aking puso, sa aking kaisipan, na ilalabas ng aking mga bibig. And allow this message, Lord, na magbigay sa amin ng malalim na pangunawa, Panginoon, tungkol sa mensahe na nais po ninyong ipagkaloob today. Declaring deep understanding, Lord, sa bawat isa sa amin. And forgive us, Lord, kung may mga kapalpakan po kaming nagawa na nagpasad sa inyo, Holy Spirit. Forgive us, cleanse us, and empower us today. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Salamat po. Okay. So ito po yung ating topic ngayong umaga. Ito po yung topic na noon nagkaroon ng kaguluhan po ito sa akin. Nag-create siya ng kaguluhan sa aking kaisipan. Noong ako ay bago-bago pa lang po na nagbabasa ng Bible, talagang nagkaroon ito ng malaking question sa aking kaisipan, no? So, ang sabi po dito, the focus of our message. So, ano po yung focus ng ating mensahe? Sa next slide po, Ate Finet. Babasahin ko lang po siya ng halos dire-diretso po, no? Yan. Ang sabi sa Matthew chapter 10, verse 34, ito po yung nagpagulo sa aking kaisipan noon. Sabi dito, I did not come to bring peace but a sword. So, sa aking murang kaisipan, murang spiritual na relasyon sa Panginoon, hay, sabi ko, bakit ganun naman to si Lord? Bakit alam ko siya yung Prince of Peace, pero bakit hindi daw ito yung kanyang dala-dala but a sword. So itong sword po, understanding ko diyan dati as literal na tabak, no? Na nagdudulot ng kaguluhan, pag 'di ba, pag may away-away, yan po yung understanding ko before. Pero by the power of the Holy Spirit, talagang natagpuan ko po kung anong ibig sabihin nito, no? Sige po, Ate Finet. Sabi po dito, never be sympathetic with a person whose situation causes you to conclude that God is dealing harshly with him. God can be more tender than we can conceive. And every once in a while, He gives us the opportunity to deal firmly with someone so that He may be viewed as the tender one. So, ito po yung kailangan nating maunawaan bilang mga Ay, Kristiyano. Ano po? Itong sinasabi po dito na never be sympathetic with the person whose situation causes you to conclude that God is dealing harshly with him. Ito yung kailangan nating maging alisto po tayo dito kasi 'di ba parang ang bilis-bilis lang po manghusga kapag may mga taong tinatawag na hard people, bakit ang tagal niya ng Christian? Bakit kaya nagbabasa siya ng Bible? Pastor pa naman siya. Bakit kaya ganito siya? Parang malayo sa katotohanan yung kanyang buhay, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang situation. So, ito po yung isang situation sa ating buhay mananampalataya. Talaga na ah, tawag dito, kailangan nating maintindihan, no? Kung paano dinideal ng Panginoon yung bawat situation na pinagdadaanan ng kanyang mga anak talaga. So, sige po, Ate Finet, next slide po. Sabi dito, if a person cannot go to God, it is because he has something secret which he does not intend to give up. He may admit his sin but would no more give up.
the thing than he could fly under his own power. So, kakauwi lang po nila Ate Vida yung power team kasama si Deaconess Faye, si Deaconess Jane dito from Davao, specifically New Corelia at sa Davao Global. So nag-undergo po ng healing and wholeness ang dalawang churches at talagang na-confirm talaga yung mga words and instructions sa akin ng Panginoon bago ako pumunta sa Davao. That talagang ah, ang lugar kung saan ako dinala ng Panginoon ay talagang iba, no? Yung makikita mo, akala mo godly, pero nag-undergo po ng healing and deliverance, talagang doon talaga nalaman na, alam mo yung word na kulto, yun yung word kasi. Talagang grabing manifestation kahit sa Davao. Tapos talagang doon itong topic ngayon very timely, no? Kasi ah, talagang hindi po totoo, hindi po madali ang lumapit sa Panginoon. Talaga, kung mayroong something na nakatago sa ating mga buhay na hindi po natin kayang i-admit, i-give up. Pwede siyang aminin, pero kung hindi po tayo nagre-renounce, tas hindi pa tayo nagko-confess, nagsisisi, talagang napaka ano po, napaka delikado talaga. So sa next slide po Ate Finet, sabi dito it is impossible to deal sympathetically with people like that. So we must reach down deep in their lives to the root of the problem, which will cause hostility and resentment toward the message. So tunay nga yung sinasabi sa Ephesians chapter 6, buong chapter, na ang laban ay hindi laban against flesh, kundi laban, no, sa mga kapangyarihan ng masasama sa kalawakan. Talagang spirit to spirit warfare ang labanan. Kaya bilang Kristiyano hindi tayo pwedeng pumatol sa mga ganyang kausap, but idulog sila sa Panginoon at hilingin kay Holy Spirit na talagang matagpuan mismo ng Panginoon kung ano yung pinaka-root. Matagpuan po natin through the help of the Holy Spirit kung ano yung root ng problema. So I conclude, no, na sa bawat churches po pala kailangan po ang healing and wholeness. Tapos pagkatapos po ng healing and wholeness, dito sinundan po ng 4 days na trauma seminar. Kaya ang ganda po ng nangyari. Parang alam niyo po yung puno na matandang puno na yung ugat sobrang bumaon na sa lupa, na-cultivate. Though hindi pa ganun ka totally nalinis na alis pero gumaan. So, talagang Lord, sabi ko talagang ito po yung kailangan ng bawat churches, ng bawat pamilya. Mag-undergo talaga ng healing and wholeness. Kasi doon lang talaga ma-reveal kung ano yung pinaka mayroon ang bawat individual deep in his or her heart. Bakit hard siya sa Lord? Bakit parang nagbabasa naman ng Bible, nagpipray, pero taliwas ang kanyang buhay sa inaasahan. So yun po. Next slide po Ate Finet. Sabi dito, people want the blessing of God but they cannot stand something that pierces right through the heart of the matter. Ito yun. Talagang talaga. Ah, mab- ma, ano bang term na pwede kong sabihin? Ayaw kong sabihin yung term na mababaw. Mababaw ang kanyang relasyon. Ibig sabihin siya? Ang tao na ito lang, gusto lang ng pagpapala ng Panginoon pero hindi niya talaga na-embrace ba? Hindi niya talagang nayakap yung truth.
about Jesus. Kumbaga, habol niya lang ang Panginoon, nandyan ka lang kasi may hinihingi ka. Na ginagawa nating genie ang Panginoon. Akala natin pag pumasok tayo sa church, may kahilingan, papasa sana sa board, sana magkaroon ng work, parang hanggang doon lang. Pero yung pinaka-deep, no, na relasyon talaga, wala. So, ito po yung ano, kailangan talaga nating tawag dito, makamit dapat sa ating mga personal na relationship sa Panginoon. Yung tipong I want Jesus because of something, pero hindi mo talaga gusto si Jesus. Hindi mo gusto yung pinaka-gift na dala-dala niya. Yun yung restoration, yung inner peace, yung mga blessing na panlangit, hindi natin naintindihan. Hindi naintindihan ng marami na hindi lang material things ang kayang ipagkaloob ng Panginoon. Anyway, bonus na lang po yung mga material na bagay na yan. Given na po yan, pero mayroong something talaga na dala-dala ang Diyos, no? Ang sabi niya nga dito, ah, yung itong Matthew 10:34, sabi dito, ito yung mensahe ng Panginoon that causes division, not worldly peace, separating believers from non-believers, even within families. Sabi, as His truth challenges the status quo and leads to conflict and persecution, not literal warfare, but spiritual separation and struggle for His followers. So ito yung dala-dala ng Panginoon. Bakit ito yung dala-dala niya? Kasi alam niya ang labanan talaga sa mundong ito, kung saan dito nahulog si Satanas, ay spiritual battle. At yun yung hindi naintindihan ng karamihan. Maybe, iniisip ko po, alam nyo, sabi ko, Panginoon, buti dinala nyo po ako sa LGI, nilagay nyo po ako sa mga taong biblical and spirit-filled teachers, tsaka inintroduce nyo po sa akin ang Biblia. Kasi kung ang binasihan ko lang po sa aking pananampalataya ay yung dati kong alam at naituro sa akin, ang layo-layo po bala sa katotohanan. Kaya ang sabi ng mga taga Davao dito sa New Corellia, Pastor, buti na lang kasi ito pala yung situation ng church. Ang ano lang, no, andyan nagsisimba, kala mo ano na talaga pero hindi pala okay. So, yun po. Next slide po, Ate Finet. And then sabi dito, if you are sensitive to God's way, your message as His servant will be merciless and insistent, cutting to the very root. Otherwise, there will be no healing. We must drive the message home so forcefully that a person cannot possibly hide but must apply its truth. So, isa lang talaga ang solusyon sa lahat na struggles, sa lahat na pinagdadaanan ng bawat isa. Ang katotohanan, ito lang talaga yung kailangan nating matutunan, mayakap yung katotohanan tungkol sa buhay na ito. Kumbaga, kailangan nating i-focus yung ating sarili that life is so short, napaka-temporal. And then ang buhay dito sa mundong ito, hindi ito yung katapusan, no? Hindi din ito ang simulain, kundi talagang ito yung buhay dito sa mundo na talaga namang madami tayong pagdadaanan na kailangan natin ang tulong ng Panginoon para maintindihan natin kung ano yung tunay na laban at sino ang kalaban at sino ang lumaban para sa atin. So kailangan nating maging sensitive sa kaparaanan ng Panginoon talaga. Do hindi madaling unawain, lalo na kung hindi tayo talaga nakafocus at hindi tayo ganun ka bukas para alamin kung ano yung mandatos ng Panginoon, yung
'Di ba? Ngayon, ang dami-dami na pong tamad magbasa ng Bible. Kahit na tayo po minsan, pag punong-puno tayo, parang nasiset aside, no? So, hindi natin alam, diyan sa salita ng Panginoon, diyan siya magre-reveal at diyan siya magpapakilala at diyan na sasabihin kung ano ang tunay na laban ng buhay. Ayun po. So, next slide po, Ate Finel. Sabi niya, deal with people where they are until they begin to realize their true need. Ito talagang ano to, hinahatid tayo sa intentional discipleship talaga. Deal with people where, kung saan sila nandiriyan. Talagang kumbaga upuan mo talaga, uupuan mo bilang pastor. Hindi po madali maging pastor, no, Ate Finet? Pastor Rory, sino pa ba yung mga pastors dyan? Kailangan mo talaga ibigay yung buhay mo, yung atensyon. At kailangan mong unawain kung ano yung kanilang sitwasyon. Kasi like ako po, dati naiinis ako kapag yung mga miyembro, parang bakit sila ganito? Nung naintindihan ko po ito, ang nananaig po sa akin ay awa. Kasi ang tawag ko po sa kanila, kagaya ko before, nung hindi pa ako restored, biktima. Alam niyo po yun yung term na nilagay ng Panginoon. Huwag kang mainis, Queenie, sa mga dinidisciple mo. Bakit sila makulit? Ganyan ka rin dati. Alam niyo yung balik sa akin ni Lord. So kung paano ka pinagtiyagaan ng mga taong nagtiyaga sa iyo sa tulong ko, pagtiyagaan mo din sila hanggang sa ma-realize nila kung ano ang kanilang tunay na kailangan. So tama. Tama nga si Pastor Joan, si Pastor Vida May. Tama po tayo. Kailangan natin ng Panginoon. Then sabi dito, then hold high the standard of Jesus for their lives. Their response may be, we can never be that. Then drive it home with Jesus Christ says you must. But how can we be? You cannot unless you have a new spirit. So tama po yung sa John chapter 3, buong chapter, pag binasa po natin doon, 'di ba? Yung pinaka-key ng John chapter 3 is John chapter 3 verse 16. 'Di ba po? Being born again. So unless talaga the only the spirit from God gives life. Ang espiritu lang talaga ng Diyos ang tunay na makapagbibigay ng tunay na buhay. So, yon. So, next slide po, Ate Finet. And then sabi dito, there must be a sense of need created before your message is of any use. So, thousands of people in this world profess to be happy without God. But if we could be truly happy and moral without Jesus, then why did he come? So, kasinungalingan. Hindi tayo, hindi natin pwedeng maranasan yung tunay na kaligayahan apart from God. Kasi ang tunay na kaligayahan galing sa Panginoon. Kaya nga dumating si Jesus, no? Sabi dito, Jesus, then then why did he come? Bakit? Kung hindi na pala kailangan ng mundo yung tunay na kaligayahan, ba't pa dumating si Kristo? Ba't hinayaan pa ng Panginoon na maging human siya in Christ Jesus so that maibigay sa atin yung joy? Kasi nga, realidad, nandito tayo sa mundo na punong-puno ng kalungkutan. No? Nandito tayo sa mundo na punong-puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Kulang. That's why Jesus came. Kasi siya yung completeness na kailangan natin sa buhay natin. Okay, may lindol sa amin ngayon. Pag-pray nyo kami, gumagalaw ang lupa po kasalukuyan. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we command, Lord, earthquake, yung paggalaw ng lupa to stop in the name of Jesus. Lord, I speak protection sa lahat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord.
Akala ko nahihilo lang ako. Gumagalaw pala talaga yung lupa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, we cancel aftershocks, O Lord God. We speak stillness, Lord. Thank you. Okay na po. Tumigil na po siya. Next slide po, Ate Finet. Thank you, Lord. Okay. Sabi dito, He came because that kind of happiness and peace is only superficial. O, di ba? Jesus Christ came to bring a sword through every kind of peace that is not based on a personal relationship with Him. So, naalala ko si Ate Vida talaga, very, 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 very brave yung spirit niya. Siyempre, no, pag medyo hindi na okay yung, mayroon kami na encounter na as in talaga, hindi ganun kadali siyang na-encounter. Pero grabe yung tapang na binigay ng Panginoon kay Ate Vida. Itong sword, talagang, in the name of Jesus, we cut, di ba? Itong word, yung word, ang salita ng Panginoon, yung spirit ng Lord through the sword of God, sa word, yun yung nagpapatalsik ng mga kalaban inside us, no? Kaya tayo ngayon, wag tayong kampante kasi akala natin yung mga simpleng inis, simpleng tampo, simpleng kung ano-ano dyan, as long as hindi yan galing sa Lord, delikado yan. Like ako, namatay na naman yung pusa kung 6 months ko nang kasama, matulog. So talagang na-witness ni Ate Vida that night na talagang kung paano ako nagsigaw, paano ko ni-revive yung pusa ko, si Walking. Hinihipan ko siya sa bibig. Lord, I speak life to Walking, Walking. I speak life to you. Yung alam niyo yung ganon, breath of life. Talagang buhayin mo si Walking, blah, blah, blah. Nakita yun ni Ate Vida, nila Jack Faye sa akin. Tapos naapektuhan po ako. Kasi parang wala ako sa sarili ko. Imagine niyo yun nagtatrabaho po ako sa ubasan ng Panginoon. Season ng healing and wholeness. Tapos mayroong trauma seminar. Parang wala ako sa sarili ko. So, bago kami naghiwa-hiwalay, sabi ni Ate Vida, at sa akin mismo nang galing kasi parang hindi na ako normal. Hindi na ito. Hindi ito, sabi kong ganon. So sabi ko, Ate Vida, bago kayo bumalik ng Pampanga, I need to undergo healing and wholeness. Kaya kung i-release ito, parang hindi na normal to. So ginawa po yon bago sila umuwi kagabi. Nasa Davao kasi kami. Ah, Nag-undergo ako sa kanila. So I renounce spirit of deep sadness dahil sunod-sunod na matay yung mga alaga ko. Tapos mayroon ng spirit of fear, spirit of kung ano-ano. So, yun. Ito yun. Kaya maging ano po tayo, maging sensitive pa sa mga gestures natin, yung mga ugali natin. Hindi naman din mahirap talaga i-acknowledge, no? Hindi mahirap alamin kung sa Lord pa ba itong mga kilos natin o hindi. Kaya tayo na mismo ang magdesisyon, no? Na talagang, kailangan kong i-renounce ito. Bakit naging ganito na ako? Parang naubos ko yung oras ko sa aking pusa. Hindi siya, tawag dito, talagang lahat naman namamatay, pero oh Lord, parang hindi normal. So, sa awa ng Panginoon, medyo, okay na po ako, hindi na ganun ka-painful. Tapos kanina, galing ako sa labas, pagbalik ko, si Walking kasi, nag-aabang yan agad, alam niya pag nandyan na ako.
Tapos ano ko na lang, medyo may bigat konti. Sabi ko, Lord, na-miss ko si walking. Huwag mo nang patagalin to kasi maraming mga trabaho yung naantala because of sadness. So, acceptance. So, ito talaga, iba ang joy na binibigay ng Panginoon. Iba ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Pang-everlasting. Iba talaga. Kaya yun ang dahilan bakit kailangan natin siya. Next slide po, Ate Finette. Meron pa po ba? So ito yung wisdom from Oswald. An intellectual conception of God may be found in a bad, vicious character. The knowledge and vision of God is dependent entirely on a pure heart. Character determines the revelation of God to the individual. So the pure in heart see God. So talagang ano po, ito yung season sa buhay natin na kailangan po nating maging sensitive talaga. Kailangan po natin alamin na mayroong spiritual division, mayroong family conflict, mayroong worldly peace. Kailangan po nating ma-determine yon. So, wala tayong ibang pwedeng lapitan at maaasahan kundi ang Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So ngayong araw, it is my prayer and declarations at the same time invitation sa bawat churches na mayroon po tayo. Huwag po tayong kampante na simba-simba lang tayo, Bible study and everything, though okay naman. So kailangan talaga natin ng personal na check-up sa ating mga kaluluwa. Lalo na tayong mga pastors. Ngayon, wag na tayong magtaka bakit ganyan yung mga miyembro natin. So, ibig sabihin, there's something inside na talagang kailangan mapalaya ang bawat isa. Kagaya nga ng nangyari dito sa New Corellia, no? Talagang matindi. Bago ako pumunta ng Davao, nagpa-pray ako. Lahat na prayer na nirelease sa akin, instructions, warning, nangyari. Hindi ko makalimutan yung sinabi nung isang nag-pray sa akin. Sabi niya, ang pupuntahan mo sa Davao, New Corellia, ay madaming kulto. Sabi niya, totoo nga. And then sabing ganon, hindi lahat ng pagkain binibigay sa'yo, kainin mo. And then sabi niya, mayroong witch doon na talagang titirahin ka niya. Alam niyo po ba yung nangyari sa akin itong mga nakaraang buwan? Parang lagi akong aatakihin, feeling ko physically, I'm struggling. May something na nangyayari. Sabi ko, Lord, ano to, kalaban na to. Tapos yung pusa ko, alam ko na siya yung sumisip-sip ng mga negative na negativity around me. Tapos meron kaming inupuan sa healing and wholeness. Siya mismo umamin na talagang inis na inis siya sa akin. Kung ano-ano yung iniisip niya sa akin. May time na parang gusto niya akong, alam niyo yon. Umamin siya mismo. Sabi ko, kaya pala. Sabi ko. Pero alam mo, sabi ko, ang nilalagay ni Lord sa heart ko na dapat hindi man kayo magiging kasama ko dito sa parsonage. Sila pa naman yung kasama ko. Pero nilaban kita kasi alam ko may calling ka. At alam ko na hindi mo gusto yan. Ngayon, kasama ko pa rin sila hanggang dito. Kasama ko pa rin siya. Talagang kita niyo po yon, yung pagiging dependent po natin sa Holy Spirit, pagiging tapang. Tsaka grabe no, nakita ko ang Panginoong Jesus kung paano niya nilaban itong laban na ito through His death para lang talaga mayakap at maipagkaloob yung buhay na walang hanggan sa world. So habang inuunawa ko yung ginawa ng Panginoon, sabi ko, Lord, sino naman kami para i-refuse namin ang calling, para din makalaya ang mga tao sa ganitong klaseng stronghold. Indeed, we are victorious because of you, Jesus. So, di ba, pag nayakap natin yung truth na yon, walang takot na kailangan nating harapin. So, ano yung gusto kong sabihin? Huwag tayong masaya lang na simba-simba lang tayo.
Hingi po tayo ng tulong sa Panginoon na maging sensitive tayo. Kumusta na yung situation ng kaluluwa ng ating mga miyembro, tayo mismo. So bilang pastor, manggagawa, leader sa church, dapat una po tayo lagi, no, magpa-check pagdating sa ganong setup kasi hindi tayo pwedeng magbigay ng tulong kung ang sarili natin mismo pilay-pilay ba because of spiritual tawag dito situation na nakukorrupt na pala tayo ng enemy. So yun po yung maibahagi ko ngayon dito sa topic na ito and hopefully nag-speak po ito sa bawat isa sa atin. Sige po, let us pray. So Holy Spirit, thank you. Thank you, Lord. You are so faithful. Grabe yung power na meron ka. Hinihiling ko ito sa amin, Panginoon. Lagi niyo pong ipagkaloob sa amin ang kapangyarihan mo, Holy Spirit. Kasi hindi po madali ang laban kung wala ka. Madami po ang nabibiktima, Panginoon, ng kalaban. Talong-talo na pero nabibiktima pa. Kaya kaming mga nandirito ngayon, Lord, sa Zoom, gawin niyo po kaming maalam, gawin niyo po kaming sensitive sa mga nangyayari around us. Mga leaders po kami, Panginoon. At kung wala po yung leadership ninyo, o Holy Spirit sa amin, wala yung leading nyo, wala yung tapang nyo, Panginoon, hindi namin kayang gawin lahat ito. Kaya sa araw na ito, Lord, dalangin ko na talagang mayakap namin, Panginoon, yung katotohanan that kami po ay tinawag ninyo. Tinawag ninyo upang ipahayag namin ang katotohanan. At ang katotohanan na yun ang siya magpapalaya sa lahat, Panginoon, na nakakaranas ngayon ng pagkakulong dahil sa kasinungalingan na binabato ng kalaban dito sa mundo. Kaya salamat, Holy Spirit, for tonight, for today, O Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Amen and amen. Praise God. Wow. Thank you, Pastor Queenie, for that very powerful sharing po. Indeed, sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, sabi nga huwag tayong paisi-isi lang, hindi ba? I mean, we have to be intentional in everything. At sabi nga lagi, ginagawa na rin lang natin para sa Panginoon, then let's give Him our best. Ayan, so hindi yung pwede na yan, okay na yan, no, para makaraos lang. But there is that intentionality to truly go deeper. Diba? Truly yung seeking, talagang serious seeking sa ating Panginoon. Because yun nga, ang ating kalaban ay is just lurking around, sabi nga, ready to devour anytime. Ate Finet, Yes po. okay lang pong ma-interrupt kasi yung Yes asawa po. po yung bilas ko ba tawag doon, Mm-mm. yung kapatid ng asawa ko, yung asawa niya, ano siya ngayon, nasa hospital, hirap Mm-mm. huminga daw, kaninang umaga pa hirap huminga, may barado sa puso, and then walang bakante dahil sa provincial siya dinala, walang bakanting room, hindi pa siya naipasok sa kung anong dapat, no, kaninang umaga pa. So nag-send po ng picture yung anak ko, hindi ko alam anong ibig sabihin ng picture. Ang pangalan niya po Lucia Balingit po. Okay lang po na Okay. Yes. ipag-pray. Hingi po akong prayer Yes. sa ngayon po. Sige po, Thank you po. prayer blast po Thank you, tayo Lord. mga kapatid. This is something of urgency and Yes, Lord. mag-unmute po tayong lahat. Prayer blast po tayo. Ano pong pangalan, Pastor Queenie? Bettina Luz Balingit. Lucia. Balingit. Lucia Lucia Balingit. Balingit. Yes Okay, po. sige po mga kapatid, right now, mag-prayer blast po tayo. Hallelujah. Yes,
Lord. Yes, Hallelujah, Lord, Lord Father God. God, Yes, we are here, O We God, lift up Lord, our standing in the sister, gap, Lord. Lord, and praying in the Felicia, gap, Yes, O Holy God, Spirit. as Malimit, prayer Speak to intercessors, us, Lord. Panginoon, Lord, on Us, Lord. behalf of Ipuin mo Sister po siya Lucia ngayon. Lord. Balingit, In the Panginoon, name of Lord. Jesus, We Panginoon, ask alam mo ang by the for sitwasyon mighty nila power of right the everything, now, Holy O God. Lord. Spirit, First, Panginoon, bigyan mo we po are ng Oh, declaring the Lord. kapangyarihan ng kapatid I supernatural and Panginoon. miraculous blessing healing You are our over upon Jehovah Lucia right Rapha, now in the name of nagagawa Jesus. sa kanya. We cancel, we Napapagaling mo siya, rebuke, Panginoon, we kung ano cast man ang away, we problema sa bind, and kanya. we burn, oh God, Bigay niyo Yes, any po work lahat of the ng God. enemy kalakasan sa that is kanya. trying to attack her Puspusin right mo now ng Yes, with her breathing, Panginoon Lord. pagmamahal ang yes, In kanyang the name kamay, Lord. of Panginoon. Jesus, At Spirit of Yes, life, nasabi come, yes, na come Lord. upon magpapasyano Lucia right ngayon na now in the name of hindi siya Jesus. yung We Yes, speak nakabitiw Lord. life ng upon her. Panginoon. We Gawa mo Yes, ng speak parang God. you are our sovereign God. functioning, proper Yes, Lord. Lahat I ng functioning, speak maximum life, imposible, Lord. functioning imposible para I of sa'yo, speak her life Panginoon. respiratory Hindi upon mo siya her right system, oh pababayaan, God, Panginoon. Lord. now, Bring life in Hindi the name of makahinga, Lord. Jesus, alisin Lord. ang mga Be the bara. air that she At breathes, oh I God, mabaral. Lord. favor, Enter her Panginoon, body right now in the na name of mai-admit Jesus with si your Lord power, oh sa Holy Spirit, hospital, Hindi Lord, and Panginoon. pala restore nagpapasalamat na everything, kami oh sa Lord, God, na may kagalingan na ng lalapit na bibigyan mo. kinukuha ng doktor sa kaaway, kanya, Lord, sa In Panginoon. kanya. Jesus' Lord, name, in restore, Jesus' Oh, restore, name. Lord, restore, Lord. Heal Protect her, O yes, her, Lord. Heal Panginoon, her. from Touch her, the O Lord. snares of the Touch enemy, her. Lord. And we We pray speak as well, O healing, O God, Lord. Lord, We na speak magkaroon healing. ng room, O God, sa Mhm. hospital na pinagdalhan sa Mhm. kanya, O God, Lord, Mhm. that Amen. you do a miraculous thing, Lord. Walang imposible sa inyo, Panginoon, Lord. That even as we pray right now, O God, Lord, we are declaring, O God, nasasabihan sila na meron ng room na available in the name of Jesus. Because you made the way, Lord. You make the way, O God, in the name of Jesus. Lord, we declare, Panginoon, Lord, every provision that they need right now, O God. You know them, Panginoon, Lord. And even as we pray, Panginoon, Lord, you are there with them, O God, providing everything that they need. You're making a way. You are sending them to people, Panginoon, na makakausap nila at magsasabi na mayroong room para sa kanya so that she can get the proper medical attention that you will use also the doctors, you yes, will Lord, send them, yes, Panginoon, Lord, sa doktor na titingin sa kanya, sa mga yes, oh tao, Lord, Panginoon, na pwede nilang lapitan. yes, Give Lord, them the wisdom, Panginoon, Lord, to do, O God, and the sensitivity to your leading, O Holy Spirit, yes, Lord. Lord, Firm their faith. Steady mo ang yes, Lord, kanilang pananampalataya, Panginoon, Lord, sa inyo Lord God, lamang, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Thank you, yes, Father Lord, God, because we know you're already working. You are yes, already doing something, thank you, something, Lord, O God, that only you can do in the name of yes, Jesus. yes, Amen and Lord, amen. amen, amen, Amen. thank you po, Amen. thank you, Amen. Amen. Okay. Amen. In Jesus' name. So, anytime soon, we will hear from them, Pastor Queenie, and we will get the good news that Mhm. amen, the Lord has update po already ako, answered our po ako, prayer. Amen. amen, Amen. thank you, So praise God for that opportunity. Talagang indeed ang ating Panginoon ay kumikilos. And salamat mga kapatid that we are always flowing as one with the Holy Spirit. Indeed, yung atin pong role and yung ating um, calling bilang mga prayer intercessors. Walang mga pinipiling panahon, walang pinipiling pagkakataon, oras, ano man yan, there's always that yung again the word yung word the intentionality talagang sasadyain natin, hindi pwedeng mamaya na, hindi pwedeng sakana. When the calling comes, when the need arises, then we move as the Holy Spirit moves us. So amen and amen. So that's a very good segue po papunta sa atin pong second part which is our intercessory prayers. And so lifting up to God in prayer, lahat po ng mga prayer points na ibinibigay niya po sa atin. Unahin na po natin ang ating pillars of society, mountain of influence on the arts and entertainment.
Okay, so dito po, pwede po akong mag-assign na po ng mga leaders para tuloy-tuloy na po tayo at dire-diretso na po. So sa art and entertainment, may I ask Sister Rona, are you able to lead us in this prayer focus, Sister Rona? Yes, Are you? ate. Yes, thank you for arts and entertainment sa Pillar of Society. And then next po ang nations and the government. Hilingan po natin dito si I know kapapasok lang po ni Nanay Conchita. Nanay Conchita, are you able po to lead us dito sa prayer for the nation and the government? Okay Yes, lang. my dear. I am very Ay, sorry. I just woke up and I saw. Tita Conchi, Ayan. okay na po. Andito na po Okay. ako. Thank Ay, you. I just saw it. Nakatulog kasi That's ako. okay. I just saw It's okay. your chat. I am sorry for Yeah. that. Okay. Yeah, ayun. I will pray for nations and governments. Okay. Thank you, Nanay Conchita. And then Yes, for the dear. church and the ministries, pwede po nating Mhm. hilingan si Pastor Rory. Pastor Rory, pwede po kayong mag-pray for the church and the ministries. Yan, thank you po, Pastor. And then for the healing po, hilingan po natin si Kuya Virgil. Kuya Virgil, okay po kayo sa healing? Opo, opo. Ayan, salamat po. So, yun po yung ating mga prayer leaders. At sunod-sunod na po, one after the other, tuloy-tuloy lang po yung ating panalangin. And then sa panghuli po, hilingan po natin si Pastor Queenie ulit para po sa ating Thanksgiving prayer and benediction pagkatapos po ng prayer blast. So, but before tayo mag-closing prayer po mamaya, ipapag-pray po natin muna si Pastor Queenie bago din po siya mag-pray mamaya. So prayer blast muna po tayo. Okay, so sige po, we can start na po. Sister Rona, thank you po. Father God, we praise you and thank you for today. Thank you, Father, for the message that we have received today. And Father, we thank you for this pillar of society, arts and entertainment. Lord, thank you for the people that you blessed with skills, talents, who are working in this industry, arts and entertainment, Lord. Lord, we know that this form, this pillar of society is very powerful in sending messages and information to people. And Father, we pray that those who are blessed with their talents on arts and entertainment will use it for your glory, Lord. We know that there's a lot of celebrities now who are out there and sharing their testimonies. And Father, we pray for more of those people who Yes, can Lord. make influence and who can share the good news to people using their arts and using their forms of profession, Lord God, to raise you up, Lord God, to give you honor and glory, Lord God. Yes, Father, we also know that there's a lot of negativity that's coming up from arts and entertainment, things that can harm our soul, Lord God. And Father, we pray that you protect your children from these forms of entertainment, Lord, and that we will have more focus on you, Lord, and not spend our time unwisely in this arts and entertainment. Father, we pray that the arts, there be more of this, Lord, around Christianity, around our our Jesus, Lord God. Lord, I've seen the arts that's been being displayed in Notre Dame. That's our trip in Paris, Lord God, and it's beautiful how it's been depicted, the resurrection, the birth of Jesus, where they have the nativity. And Father, may people who go and see these arts will be touched by
by you, Lord God, and that they will know how much sacrifice you have given to each and every one of us to come down from heaven and give the love and sacrifice so that we can have eternal life and salvation. And Father, we pray that there be more of this, that people will see, or even change some of the what's being viewed on television, Lord God. The communications, there be more of you, Lord, and there be more power on the media, showing, Lord, of you, Jesus, so that there be more people who can receive you, especially this Advent season, Lord. We pray for more of this in our media and television, Lord. Father, we just bless and ask for the blessing of all people, Lord, who are in this pillar of society, arts, and entertainment, that they will have the heart, Lord God, to share the good news to people through their arts, through their profession. Lord, we give everything to you, give glory to you always. In Jesus' mighty name, amen. Amen and amen. We continue with our prayer, intercessory prayer, Lord. Thank you so much for gathering us again so that your children, we can intercede in their behalf. Make us your prayer warriors, Lord. Embolden all of us, Lord, so that we can stand still in praying for them. We pray most especially for the governments that you have established. We pray for the Philippine government, Lord, that you have created our country so nicely, so dedicated in your word. We pray that our government, the government that you have established here in the Philippines, would give you the highest praise. Jesus, we pray that Jesus is for the Philippines and all nations of the world. In you, Lord, there is nothing impossible. That is why, with our intercession today, we pray that all of these governments that you have established would always acknowledge you. Jesus is for all of these governments. We do not have any other one to worship except Jesus alone. Jesus alone. We pray for the highest officer whom you have commissioned, Lord, in our beloved Philippines, down to the lowest officer of the barangay level. With your inspiration, Lord, they will continue in their governance, acknowledging you as the leader, as the true leader, so that peace, your peace will reign in all of this government as they lead us. We pray also that all of these issues, different unnecessary corruption that has inflicted into their minds, that these leaders will be convicted. These people who are connected with all of this corruption will be convicted by you, because you are our true God. Make it a way, Lord. And thank you so much for the leadership of our president, that it has been divulged
divulged in all areas of the government, and that cleansing, cleansing now is being done. And thank you so much for intervening, Lord. We pray also for all the nations of the world, especially your beloved country, Israel, whom you came from. We pray for them that they will acknowledge you, oh Jesus. You have been here. We Gentiles are the ones who are giving him the highest praise, the highest acknowledgement that he has been the Messiah sent from above by our loving God. May it be, Lord, make it away, Lord, that all of the Israelites who are at the moment do not acknowledge Jesus as the Messiah, be it known to them. And we ask the angel of God, Michael Archangel, who is guarding Israel, who has been sent to guard Israel, make it be known to all of the Israelites that Jesus has given his life for our atonement. Thank you so much, Lord, that we can always pray, not only for Israel, not only for the Philippines, but more especially all those nations who are still at war with one another. We pray that may your peace reign among them and erase greediness, erase envy, erase jealousy among all of these nations so that all leaders will understand each other, have this kind of heart that will always understand each other, that will always forgive one another, whatever misgiving some leaders have done, just like China, Lord, that is into this kind of disposition. We pray that you convict and touch the heart of those people who are trying to convey war, convey disentanglement among us all, your creation. And we pray, Lord, that you answer our prayers according to your perfect time. May it be that you will grant our request, and we declare that you will grant our uh, petitions, Lord, that may you reign among us, your creation. Thank you so much, and we all of this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Kaya po kami patuloy na lumalapit sa inyo, O Diyos. Nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw yung tumawag, ikaw yung nagtayo at bumuo ng bawat iglesia. Ngunit yung bawat iglesia na kung saan, O Diyos, ang iyong tinawag ay tunay na maniwala sa mampalataya sa inyo, sa isang Diyos, sa tatlong persona. Salamat sapagkat bigyan mo po ng katatagan ng bawat mga manggagawa, ang bawat mga laiko, mga miyembro, na tunay na, O Diyos, ay magkaroon ng tunay na kauhawan sa inyo. Ama, ang dalangin namin ay patuloy na yung kasabikan sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pagsasalisik, sa panalangin na pagkikipag-ugnayan ng siyang mangyari at maganap sa bawat iglesia. Dalangin namin sa anumang gawa ng kamunduhang ito, ang naming dalangin, O Diyos, ay tunay na magdala ng pagpapago ang inyong mga anak. Sapagkat hindi namang relihiyon yung tinitingnan at hindi rin naman sa bilang
kung hindi, O Diyos, sa tunay na relasyon sa inyo. Ama, dalangin namin, patatagin mo ang bawat mga misyonero sa bawat bansa. Ang aming dalangin, O Diyos, ay patuloy na kayo humipo sa kanilang puso upang sa gitna man ng anumang pag-usig, sa gitna man ng anumang panunuya, sa gitna man ng anumang paninira, ay hindi ho sila matitinag sapagkat ikaw ang kasama, kaagapay, katuwang, sapagkat ikaw ay sumasa kanila. Kung paano kang sumasa kanila, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paghipong mo sa kanilang mga buhay. Ama, sinasalita po namin ang kagalingan sa kanilang mga pangangatawang pisikal. Kung man sila, O Diyos, ay mayroong karamdaman sa sakit ng ulo, pangangatawan, we speak, Lord God, for healing and provide all their needs, Lord God, according to your riches and glory. We thank you, Father God. We glorify you. We honor you. Kaya patuloy ng aming dalangin, O Diyos, sa mga anak na mga manggagawa. Sila, O Diyos, man ay misyonero o sa bawat mga lugar na kinaroroonan ng inyong mga anak, O Diyos, patuloy na proteksyonan po ninyo silang lahat. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, parangal, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Most gracious Heavenly Father, we continue to praise you and thank you, and we lift up our brothers and sisters who have this infirm, who are sick, and who cannot be with us, O Lord, those our sisters and brothers. Lord, itinataas po namin ang bawat isa sa kanila, lalo-lalo na po yung may karamdaman sa kanilang dugo, sa kanilang puso, sa kanilang stomach, Panginoon, sa kanilang digestive system, sa kanilang respiratory system. Lahat po yan ay nakasulat dito po sa aming listahan. Kilala niyo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam ko, iisa-isahin mo po sila, Panginoon. Ihipuin mo, pupuspusin mo ang kanilang kalooban at na sila'y maging maginhawa, Panginoon, sa kanilang kilos, sa kanilang paggawa o sa kanilang pagsasalita. Ngayon, Panginoon, tinataas din namin si kapatid na Lucia Balingit, Panginoon, na lahat ng kanyang dinadanas ngayon ay ipagkaloob mo, Panginoon. Yan po ang dalangin namin, Panginoon. Nagsusumango kami na mabigyan siya ng room para ma-admit siya, matugunan ang kanyang pangangailangan sa kanyang sakit, Panginoon. Pero nire-rebuke po namin kung ano man yung karamdaman na dumali sa kanya, Panginoon. Hindi namin ayon po ninyo mangyari sa anak niya. Kanya dinadalangin namin, humingi kami ng tulong sa iyo at ikaw lang ang makapagpagaling sa kapatid namin si Ma'am Balingit. Ngayon po, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na pagaling na nagpapasalamat kami, lalo na po kay Pastor Paul na pinagaling mo, si Sister Olive po na pinagaling mo rin, kung na lang po ng gamon. Gayon din po kay Pastor Nicao, Panginoon. Ituloy-tuloy niyo na po. Ang request po namin, complete healing sa bawat isa sa kanila na may karamdaman. Gayon din po si Pastor Rory, Panginoon. Ituloy-tuloy niya na po ang pagpapagaling kay Pastor Rory at nang tuloy-tuloy din po ang pagsilbi niya sa inyo, Panginoon. Lahat po ng aming kapatid na nangangailangan ng kagalingan, ikaw lang po ang aming Jehovah Rapha. Ikaw lang po ang aming Jehovah Jireh, na lahat ng aming provisions, pangangailangan sa pagpapagamot, pagkakaloob mo aming Diyos, aming Panginoon. Gayun din po ang lahat ng bawat isa sa amin sa platform na to, kung mayroong nararamdaman o kung ano man, ipuin mo, Panginoon, at pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa. Gayun din po ang aming na nagsalita sa amin, si Pastora Queenie. Salamat sa mga salita ibinigay mo sa kanya at aming nalaman ng katotohanan, Panginoon. Lahat ng ito'y dinadalangin namin in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit and our Redeemer and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Amen.
Sige po, bago po tayo mag-prayer blast para kay Pastor Queenie, meron po ba tayong mga birthday celebrant in the room today? Or wedding anniversary? Wala po yata. Sige po, prayer blast po tayo for Pastor Queenie. Let us bless her and honor her for her time, for being obedient to the Holy Spirit to be the devotion leader sa araw na ito. If we can open our microphones and cameras, much better po para Thank po you. kapag pray tayo. Yan. Sige po, prayer blast for 1 minute. Ngayon na Thank you, po. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Good afternoon. Father, we Hallelujah. just Yes, Hallelujah. praise Lord. you We and Father praise thank God, you. you for Namin, nandito Pastor Panginoon, po magandang Queenie. yung Give tanghali. anak si thanks. Thank Pastor you Kami po for Queenie. her kababayan. Praise, love, Lord, her maraming Patuloy, dedication salamat Panginoon. sa for kanyang praise you Bigay buhay. you mo for pong and Maraming kalakasan her sa salamat, son, kanya. Panginoon Pastor your Lord, for the Bigay son, mo Lord. po wonderful Father, We pray, things, for Lord, that things supernatural your things that that you Holy are you doing Thank in you, Spirit her Lord. life, blessed oh her God, with. will Salamat sa Lord. buhay And anoint niyo. Father, Alam her mo, oh God, head Yes, continue kung mo to ano po po kanyang bless yung mga her from nasa pamilya. puso crown niya, of oh her and God. head to the reaching Ikaw soles ang each of her Sasagutin naglalagay, mo feet, Lord, kayo ng Lord. mo kanyang Panginoon. That desire sa puso all niya, gifts of Panginoon, where to the Provision wisdom serve na you kailangan more, Holy din ng words of Panginoon, Panginoon. and Panginoon, knowledge lead to pagkatuloy serve Spirit, mo. and your church your more, Salamat blessings po, Panginoon, Lord. Lord. always that And you've so, upon given Lord, her. her we just We Salamat sa declare, take oh kababata. God, great that you put care the of hedge of even spirit protection, this Ang of kailangan Panginoon, sa ministry, speaking the kanya, Lord. word. pangalan ni Panginoon, May Lord, the Jesus. sa words that kanyang buong come Amen. I from also her sambahayan, ask heart, for Panginoon, sa Lord, kanyang protection for family, her be sa in kanyang spiritually connection ministry, with oh God, all and of Lord, the things na kung that physically, you saan, Lord want God. to Panginoon, do. doon nala And niyo siya sa and Davao, and sa And New may also your Corella, I blessings pray will bilang that yung she'll have PE all the doon, support that Panginoon, she overflow Lord, needs na always. alam niyo, Panginoon, kayo Amen. rin in ang her magbibigay lahat ng Jesus' ministry kanyang and name. all the things Yes, that pangangailangan That she's Lord. you in have doing all blessed for her areas, your Panginoon. glory. and May anointed her the Provisions to niyo, be Panginoon, Yes, Lord. your apaw-apaw, Panginoon, at hindi Yes, siya minister, and magkukulang minister sa protection for for her her anuman, O Lord God. family, Lord God. Jesus. Lord, everything And continue all around as of well, the her, and Panginoon, to people give also her her will good health, pets. O fill your God. cup. Um, And of course, May Panginoon, they Lord, Lord, continue to we give her give the her peace that she healing, needs comfort, right now. Lord, Comfort for her, her restoration, Lord, Panginoon, family. Lord, healing, Yes, sa Lord. pagkawala, opportunity And to be Panginoon, ng filled, kanyang Father, just alaga, be O with God, her Lord. transformed, throughout Alam mo, Lord. Panginoon, mental Lord, the ang and kanyang mga 24-hour pinagdadaanan, spiritually. period Lord. and But That's you what's for promise important to for her, 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 that Panginoon, they will her Lord, be life, that Lord just a to be God. very good still and member know of that the you are church. Yes, God. May Lord. be Na the Yes, ikaw Lord, sa shepherd lahat, with their life, Panginoon, and hindi Lord, not siya they always nag-iisa dahil continue is ikaw will ang follow kasama niya, her bestowing Panginoon, her the Lord, days of knowledge sa her bawat life. In and sandali, Jesus' mighty wisdom Panginoon, name, ng Yes, kanyang in amen. the buhay. mighty And name so, of our Lord, we Lord thank Jesus you, O Christ. God. We lift her thank up you, to Amen. Lord. you, Panginoon. More strength, Panginoon, more Yes, Lord. favors, Thank O you. God, and more You. yung healing and wholeness, Yes, Lord. tuloy-tuloy po para Thank sa you, Lord. kanya, Lord. Whatever you Thank, started in her life, you are faithful to complete it in thank Christ you, Lord. Jesus. Amen and amen. 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 Thank Amen. you. Shalom. Thank you, Lord. So ano po, bago po ako mag-pray and benediction po, may update po kay Luz na nasa, ano na daw po siya, nasa tawag ICU. Kailangan Amen. daw na, Praise God. pacemaker. Tama ba yung term ko, Ate Yes, Pinet? Kasi hindi pacemaker. daw, Pacemaker. hindi daw mahanap yung pulso niya. Ganon. Mhm. Yun. Yeah. So salamat sa Panginoon. Sige po. Thank Amen. you, Lord. Thank you for the prayer, Lord. Lord, thank you for today, Panginoon. And I believe, Lord, we know you are moving mightily and supernaturally sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat dahil sa mga oras na ito. Gusto ko lang po i-release yung vision po sa bawat isa sa atin. From isang bukas, no? Floodgate of heaven, may binubuhos ang Panginoon na sobrang napakaputi na liquid. Sa gitna natin, pare-pareho. So we are, ilan ba tayo sa room? 6. Tayong 6 nakatayo and then naghahawakan ng kamay. Yun yung nakikita ko sa vision. And then binuhos ng Panginoon yung isang liquid na medyo sticky ng konti, kulay white. So, tinatanong ko ang Panginoon at ito yung kasagutan niya. Let us all receive yung cleansing sa bawat isa sa atin. And Amen. then yung divine purification sa bawat isa sa atin. And then, alam nyo yung white na yon, biglang naging blood. Alam nyo yung mula mismo sa kamay ng Panginoon, binuhos na yung dugo sa ating mga kamay. As a Amen. sign of restoration, we are healed
we are restored. At wala ng space ang pagdududa, wala ng space ang anumang kaduwagan, wala ng space sa ating paglilingkod ang anumang mga worldly invitations, wala ng space sa ating paglilingkod ang pag-aatubili sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. At ang bawat kamay na mayroon tayo ay nilagyan mismo ng sign ng cross ng Panginoon na nagsisimbolo na buhay siya sa buhay natin. Kaya ang bawat isa sa atin ngayon ay inanoint ng Panginoon ng isang uri ng pagpapala na ang sino mang mahahawakan ng ating mga kamay ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan, pagkakilala sa tunay na katotohanan, and that is Jesus Christ. At ang lahat na mahahawakan ng ating mga kamay ay magiging productive. So let us all receive itong binuhos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tapang, walang pagdududa, lakas ng loob, and then supernatural wisdom to know the truth, and then yung supernatural na discernment, yung deep discernment to know God's will sa bawat isa sa atin at sa kanyang mga anak. So let us all receive the power of the Holy Spirit in our lives. Tanggapin natin ang apoy ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Tanggapin natin ang living Amen. water. Tanggapin natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang living fire. Let us all receive Holy Spirit in our lives now and forever. Amen and amen. 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 Thank you po. Amen. Salamat po, Pastor Thank you, Pastor Queenie. Winnie. Salamat. Thank you, Pastor Queenie. Oh, Praise be to God. welcome po.